reaching your goal. Sa buhay natin, napakahalaga na meron tayong goal. Di ba? Walang sinisinong edad. Hindi komot bata ka, wala kang dapat goal. Di ba? Hindi komot ikaw ay nag-aaral, wala kang goal. So, sa maraming aspeto ng buhay, napakahalaga na may goal ka. Di ba? Kung ikaw ay nag-aaral, ano dapat yung goal mo? Makatapos. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, ano yung goal mo? O halimbawa, nakatapos pa lang. Nakatapos ka, ano dapat yung goal mo? Ha? Maghanap ng pagkakakitaan. So it's either you apply for a job or mag-business ka. O halimbawa, ikaw naman ay nagtatrabaho na. Anong goal mo? Mag-shopping. Mag-shopping at gumastos ng gumastos. Anong goal mo? Siyempre, makatulong ka or masuportahan mo yung family mo kung ikaw ay single pa. And ano pa? Ma-promote ka. Huwag kang papasok sa work na masasatisfy ka lang doon sa position mo. Diba? You should always aim high. Kung ikaw ay magwo-work, dapat ma-promote ka. Kasi bakit? Kalakip ng promotion, tataas yung sweldo mo. Kung ikaw ay napopromote sa work, nadadagdagan ng trabaho mo, pero hindi nadadagdagan ng sweldo mo, isa lang ibig sabihin nun, maghanap ka na ng ibang employer. Diba? So, pag may business ka naman, anong goal mo? Ha? Diba? Kumita yung business mo. Sino dito ang gusto magka-business pero lugi? Diba? Wala. Ang goal lagi ng business ay kumita. No? Kung kayo ay gusto nyo matuto sa tamang pagbibusiness, sa matalinong pagbibusiness, magtanong kayo ng sikreto kay Ate Jonah. Yan, napakagaling niya sa negosyo. Okay? So, dapat meron tayong goal. No? Yung bawat isa sa atin, meron tayong goal. Kahit sa relationship, sa family, dapat meron tayong goal. And bilang mga Kristiyano, no, ang pangunahing goal ng bawat isa sa atin ay una, tumibay tayo sa pananampalataya. Pangalawa, makapaghikayat tayo ng kaluluwa. At ano ba yung dapat nating goal? Ang isa pang goal na dapat meron tayo bilang mga Kristiyano ay makarating sa langit. Sino dito ang ayaw pumunta sa langit? Di ba wala? Lahat tayo gusto nating pumunta sa langit. Pero alam niyo kung ano nagiging problema? Most of the time, our eyes are on heaven, but our minds is in the world. Di ba? Gusto lang natin makarating sa langit, pero yung puso natin, o yung mata natin nakatingin sa langit, pero yung isip natin nandito sa mga kaabalahan ng mundong ito. Nandito sa mga gusto natin mangyari dito. So, we're going to read a passage in the Bible from the book of Exodus. So ito ay istorya ng mga Israelita nung sila ay makalabas sa pagkaalipin or makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Sabi dyan, sa Exodus 16:1-3, the whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." So paglabas nila sa Egypto, syempre, may mga dala naman sila, di ba? May mga baon sila. Parang tayo, pag tayo ay merong outing, may mga baon tayong chichirya, may baon tayong tinapay, di ba? Meron tayong patla. Kaya lang, saglit lang. No? Saglit lang natin i-consume yun. Ganun yung nangyari sa kanila. So mga ilang araw pa lang, siguro mga 2 weeks pa lang sila na nakakalaya sa Ehipto, naubos na yung kanilang supply. So, nung maubos na yung supply, siguro mga 1 beses, 2 beses, hindi na sila kumakain. Nagreklamo na ngayon kay Moises at kay Aaron
yung mga Israelita, sabi nila, mabuti pa nung nasa Ehipto kami. Nakakakain kami doon ng maayos. So you see, ipinapakita sa atin dito na the reason kung bakit ang mga Israelita ay pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Israel is because para sila ay makarating doon sa promised land. Ano yung promised land? Anong lugar yung promised land? Ano yung, the land of milk and honey? Naku. Paano tayo makakarating dito sa promised land? Dahil limutan nyo na agad. So, yung Kanaan, di ba? Or Canaan. Yung Kanaan, ito yung promised land na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na kanilang tatahanan. Kasi yung lugar ng Kanaan, ito ay masaganang lupain. That's why it is called the land of milk and honey. O yan ha, alam nyo na. O, ano yung promised land? Kanaan. So, but along their way, no, sa kanilang paglalakbay, ay naka-experience sila ng mahirap, no, nagutom sila. Kaya siguro yung gutom nila, umakyat na sa utak nila, kaya inaway na nila si Moises at si Aaron. Natakot sila na baka sila ay mamatay sa gutom. Sino dito pag nagugutom, nagbabago ang anyo? Di ba merong mga ganon? Meron akong kaibigan, mukha siyang anghel, ang amo-amo ng mukha niya. Pero pag nagugutom na siya, nagiging dragon na. Di ba? Nababago yung attitude. So sila, ganon, natakot sila na sila ay mamatay sa gutom, kaya inaway na nila si Moises at saka si Aaron. No? Dumating sila dun sa point na bagamat sila ay pinalaya na ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto, gusto nilang bumalik. Di ba? Na-discourage agad sila. Nalimutan agad nila na bagamat sila ay kumakain doon, mahirap yung kanilang pinagdadaanan. Imagine niyo to, sasaglit na panahon pa lang. Konting konti pa lang yun na ilalayo nila sa Ehipto. Pero gusto na nilang bumalik doon. Diba? Hindi nila naalala yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi na nila naalala na sila ay iniligtas ng Diyos, tumawid doon sa Red Sea, diba? Na lumalakad sa lupa. Samantalang ng mga taga-Ehipto ang tumawid doon, ano nangyari? Nalunod sila. No? Pero sila, nakarating sila, nakatawid ng safe. Winasak ng Panginoon yung mga umalipin sa kanila, samantalang sila, nakaranas lang ng konting gutom, nagreklamo na. Kita nyo? Gusto nilang bumalik sa Ehipto. Ang iniisip lang nila, pagkain. Pero hindi nila naiisip na pag bumalik sila doon, maggagawa ulit sila ng mga bricks. Diba? Pahihirapan ulit sila. So, ang gumana lang dito is yung kanilang laman. Diba? Gusto nila ang promised land, pero yung isip nila gustong kumain. Naisip nila yung present need, hindi nila naisip yung kanilang future. Minsan ganito tayo di ba? Nakikita natin yung pangangailangan natin ngayon, pero hindi natin nabibigyan ng pansin yung ating kinabukasan. Di ba? Natatakot tayo na baka tayo kapusin ngayon. Hindi natin naiisip na ang pangako ng Panginoon ay bibigyan tayo ng maayos na buhay. Kaya sila, yung kanilang paningin nakatutok sa Kanaan, di ba? Their eyes is on Kanaan, pero yung isip nila gustong bumalik sa Ehipto. Di ba? Para bang yung baboy, nilinis mo, pinaliguan mo, pero bumalik pa rin sa putikan.
Minsan ganun tayo eh. Inayos na ng Panginoon yung buhay natin, pero pag dumating yung pressures of life, gusto nating balikan yung dating buhay natin. Di ba? Pinalaya ka na ng Panginoon sa pagkaalipin, sa alak, sa bisyo, sa ibang mga bisyo. Nung magka-problema ka, bumalik ka ulit doon. So sana, wag tayo maging katulad ng mga Israelita. Sabihin mo, wag kang babalik. Di ba? Lagi nating tandaan na alam ng Panginoon lahat ng ating pinagdadaanan, katulad din ng mga Israelita. Kaya wag tayong babalik doon sa buhay na pinag-alisan sa atin ng Diyos. Kasi lagi nating isaisip na merong mas magandang buhay na nakalaan ang Panginoon para sa atin. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, may magandang buhay. So kasi yung Egypt at saka yung Canaan, magkalayo yan eh. They are on the other side nung ilang. So, para makarating ka sa Canaan, kailangan totally talikuran mo yung Ehipto. So, ganun din sa buhay natin. If you want to reach your goal, meron ka talagang titigilan, no? Meron kang tatalikudan sa buhay mo para makarating ka doon sa buhay na gusto ng Panginoon na yung ipamuhay. No? So, madalas sa atin po, hindi tayo nakakarating doon sa Kanaan or doon sa Promised Land or doon sa buhay na pinangako ng Diyos kasi iniisip pa rin natin yung pagkain doon sa Ehipto. Di ba? Iniisip natin na noon wala nagbabantay sa akin. Pwede kong gawin kahit anong gawin ko. Di ba? Kahit anong oras ako umuwi, okay lang. Wala nagpapaalala sa akin. Kahit gumawa ako ng gumawa ng mali, walang cell leader na sumasaway sa akin. Walang pastor na sumasaway sa akin. Nung wala ako sa church, nagagawa ko lahat ng gusto ko. So if you are in that position, sabi, your eyes is on Canaan, but your mind is in Egypt. So your eyes is in heaven, but your mind is on this earth or is on this world. So mas pinahahalagahan mo yung buhay na gusto mo ng pamuhayan. Lagi nga natin sinasabi, we were given life. Pero hindi natin pwedeng basta-basta gamitin kung saan lang yung buhay na yan. Kasi pagdating ng panahon, mananagot tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa Lord. So ano daw yung dapat natin mga tandaan para maabot natin yung ating goal? So it may be physically, no, mentally, financially, and it may be spiritually. Una, sabi, in planning a brighter tomorrow, you must anticipate that many pitfalls and potholes that you have to encounter on the road of life. So sa pagpaplano mo daw na magandang kinabukasan, di ba, wag ka lang tumingin doon sa pupuntahan mo. Wag ka lang tumingin doon sa gusto mong maabot. I-consider mo din na sa pag-abot mo ng iyong goal, meron kang pagdaraanan na mga mahihirap na pagkakataon. Di ba? May mga problema, may mga pagsubok na ating mararanasan. Kaya nga, di ba, kung tayo naging Kristiyano, wala naman sinabi sa Bible na pag tinanggap mo si Jesus Christ as personal Savior, smooth sailing na yung buhay mo. Diba? You will lie in a very comfortable bed. Yes, merong peace, merong grace ang Panginoon, pero wag nating kalimutan na meron ding mga troubles sa buhay. Sabi sa John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So ito'y malinaw na paalala sa atin ng Panginoon. Bakit kaya ito sinabi sa atin ng Diyos? Kasi alam ng Panginoon
na sa pag-abot natin dun sa ating mga goals, marami talaga tayong dadanasin na mahirap na pagkakataon sa buhay. Di ba? Gusto mong umunlad yung buhay mo, meron din mga tao na ayaw kang umunlad. Katulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula. Di ba? Imbes na ikaw ay maunlad na, meron mga tao nagpaplano para pabagsakin naman yung buhay mo. Diba? Yung abot kamay ang pangarap, sino dito yung nanonood nun? Diba? Malalaman na dapat ni Annalyn na anak siya ni Dr. RJ. Kaya lang, nalaglag naman siya sa sa hagdan. O tapos, nakuha yung cellphone, nandun yung statement na maalala ni Doc RJ, nakuha naman nung kontrabidang si Moira. Diba? So sa buhay natin, ganyan. Kaya dapat maging handa tayo kasi may paalala sa atin ng Panginoon na sa buhay natin dito sa mundo, meron tayong mararanasan na mga kalungkutan. Diba? Yung ibang version niyan, sabi, there will be many troubles. Maraming mga alalahanin. Kaya hindi ka na dapat mabigla. Bakit ba may dumadating yung mga problemang ganito? Diba? May paalala sa iyo ang Panginoon na normal yan. Pag ikaw ay nakakaranas ng mga problema, kalungkutan, mahihirap na pagkakataon sa buhay, ibig sabihin normal ka pa. Kasi pag wala niyan, ibig sabihin patay ka na. O mamili ka. Anong gusto mo? Maging normal o patay ka na? Sabi mo sa katabi mo, normal ka pa. But we will experience many things in life. Pero sabi dito, kahit na anong pagdaanan mo, sabi, take heart, maging matatag ka. Bakit? Dahil napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. Sa laban mo, hindi ka nag-iisa. Palaging kasama mo ang Panginoon. Okay, number 2. The higher the hill upon which you plan to build your castle, the harder the climb is to reach its top. The harder the climb is to reach its top. So habang daw tumataas yung iyong goal, di ba? Habang nagle-level up ka, syempre, magle-level up din yung effort mo para ma-reach yung goal. Kasi minsan gusto natin, meron tayong pangarap, pero yung namang action natin para maabot yung pangarap na yon, parang aabutin ka ng 100 taon para maabot mo. Diba, habang nagle-level up yung iyong goal, dapat sumasabay din yung action mo. Natural. Kung meron kang gustong maabot, kailangan mo magsakripisyo para makuha yon. Hindi ibang tao ang gagawa sa iyo niyan. Diba? Kung gusto mong ma-promote, dapat ikaw ang magsipag. Ikaw ang dumating ng maaga, ikaw ang maging productive sa trabaho. Hindi iaasa mo sa iba yung pagiging productive mo. Ikaw ang naghahangad ng promotion Tapos gusto mo magtrabaho sila, tapos ikaw mapopromote. Diba? Tapos gusto mo magkaroon ang goal mo, magkaroon ng mataas na grade sa school. Di ka naman nag-aaral. Nangungopia ka lang dun sa nag-aaral. Paano kung mali naman pala yung sagot na nag-aaral? Di bagsak ka din, sinisi mo pa ito kasi hindi nag-aaral maigi Gusto mo makatapos. Sumakit lang yung kuko, absent na. Di ba? Napahatsing lang ng 2 sunod. Masama na yung pakiramdam ko, ay na pumasok. Paano ka makakatapos? Gusto mo magkaroon ng maayos na pamilya, hindi ka naman nag-i-stay dun sa bahay nyo. Laboy ka lang ng laboy. Hindi mo pinagpe-pray yung family mo na maging maayos. Hindi mo sinesira ng word of God yung family mo. Diba? It will start sa'yo. Habang nagle-level up, yung gusto mong maabot sa buhay, dapat nag-a-adjust ka din. There are sacrifices that you have to do. Kahit ang Bible, pinapaalala sa atin yan. Diba? Sabi sa Luke, chapter 12, verse 48, when someone has been given much,
will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Diba? Much is given, much is required. Siyempre, ganon din sa buhay natin, di ba? It applies in our life. Kung nagpe-pray ka sa Lord, di ba? Lord, i-bless mo po yung buhay mo, tas binless ka ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Maging blessing ka din sa iba. Hindi yung nagpe-pray tayo na i-bless tayo ni Lord, tapos tayo lang yung masaya pag bless na tayo. Diba? We pray for God. Lord, I pray ma-increase po yung income ng business ko. Lord, I pray ma-promote po ako para tumaas po yung sweldo ko. Tapos pagdating na sa bigayan sa church, lagi ka nasa CR. Diba? Much is given, much is required. For us to be worthy, doon sa mga hinihingi natin sa Panginoon, we should do our part. There are some things that we have to sacrifice. No, we should learn to obey. Hindi pwede magpe-pray ka kay Lord, parang ganito yan, hihingi ka ng favor, tapos pag naibigay yung favor mo, nalimutan mo na yung nagbigay ng favor sa'yo. Bahala ko na dyan, nakuha ko na yung gusto ko. Diba? Hindi ganun yung buhay. So, dapat nag-a-adjust tayo doon sa gusto nating maabot. Nag-a-adjust tayo ng attitude natin. Nag-a-adjust tayo ng action natin. Kung gusto mo makahanap ng trabaho, makakahanap ka ba kung tulog ka ng tulog? Diba? Hindi ka makakakita ng trabaho. Kung gusto mong ma-regular sa trabaho, syempre, papasok ka na maaga, magtatrabaho ka ng maayos. Baka kasi gusto natin maging regular, gusto natin ma-promote, tanghali tayo pumasok, mas lamang pa yung chismis natin kaysa sa trabaho. Diba, sabi, kasi mababa naman yung sweldo ko eh. Pero, pinasusweldo ka pa rin. Kung nagre-reklamo ka mababa sweldo mo, di ba ganap ka na mataas ang sweldo? Kaya lang, syempre, depende din yun sa kakayahan mo. Baka yung gusto mong posisyon, pang manager, tapos yung kilos mo, pang ano lang naman, pang janitor. Nakakahiya naman doon sa company, tapos gusto mo sweldohan kang pang manager. Diba? Mag-a-adjust ka, magle-level up ka din. Okay, number 3. To reach the top, you must have your eyes, your mind, and heart focus on the same thing. Alam nyo, ang Panginoon lagi pinapaalala sa atin na napakahalaga ng pagkakaisa sa lahat ng aspeto ng buhay. Kahit sa loob ng church, napakahalaga ng pagkakaisa. No, kaya sa salita ng Diyos, binigyan ng emphasis yung unity eh. Kasi sabi, where there is unity, we can do much and we achieve more. No, sabi sa Ephesians 4:3-6, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. So, hindi pwede na tayo ay, ang mata natin ay nakatingin sa langit, pero yung puso natin at saka yung isip nandito sa lupa. Diba? It should go, together. It should be united. Dapat magkakasama sila. Parang isang katawan. Hindi pwede na iba yung gusto ng bibig, sa gustong gawin ng kamay, pati ng paa. Gusto ng bibig, kumain. Yung kamay, gusto magkalikot ng mag-cellphone. Yung paa, gusto naman maggala. Diba? Magulong buhay yun. Walang kapayapaan. So, if you want to go to heaven, dapat kung doon ka nakatingin, na makakarating ka doon, kasama dapat yung isip mo at puso mo. Bakit? Para lahat na magiging galaw mo,
yung plano ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Di ba? Hindi pwedeng nag-aay ka ng promotion sa trabaho, tapos ayaw naman kumilos ng kamay mo. Di ba? Gusto ko lang ma-promote. Tapos yung bibig mo, chismis lang ng chismis. Hindi ka productive sa trabaho. Di ba? Gusto mo mag-aral. Yung mata mo, nanood ng Netflix. Yung kamay, cellphone naman ng cellphone. Di ba? Tapos yung paa mo, basketball lang ng basketball, takbo ng takbo sa basketball. Pwede ba yung magkakaiba? Di ba? Dapat they should work together in unity. So again, when there is unity, we can do much and achieve more. So dapat ang focus natin ay doon sa ating goal. Huwag pa iba-iba. Minsan gusto natin magwalis, minsan gusto magsaing, minsan gusto maghugas ng pinggan. Pagdating ng katapusan ng araw, walang natapos. O kaya pinagsabay-sabay, kaya ano nangyari? Kalahati yung nawalis, kalahati yung nahugasan, sunog ang kanin. So you focus, di ba? O kung gusto mong pagsabayin yung pagsasaing at saka pagwawalis, tandaan mo may sinaing ka. Meron pa ring unity, di ba? Yung ginagawa natin. Ang goal natin ay matapos. Matapos yung takbuhin natin sa buhay. Ano goal natin? Kung tayo estudyante, matapos yung pag-aaral natin. Imaginein mo, ang mga magulang mo, halos minsan hindi makatulog kasi iniisip kung paano babayaran yung tuition mo, kung paano ang ipapabaon sa'yo. Tapos ikaw, nagka-cutting classes ka pa. Pagpunta mo sa school, panay ang suklay mo, hinahanap mo na agad yung crush mo. Hindi ka nagbabasa ng libro. Pumapasok sa school, walang assignment, pero may baon. Diba? Yung baon hindi nalilimutan, pero yung assignment, limot na limot. Hay, may assignment ba? Pag ang anak nyo, katulad ni Popoy, at saka ni Josh, na hindi papasok ng walang baon, diba? Hindi pwedeng hindi magtatrabaho yung magulang. Kaya lang, huwag maging pasok baon, di ba? Kung nag-exert ng effort yung mga magulang, dapat nag-exert din tayo ng effort. Dapat as students, as workers, as parents, di ba? Meron tayong goal sa buhay. Meron tayong gustong mangyari. Hindi yung come what may. Di ba? Kung ano na lang dumating dyan, okay na yun, pwede na yun. Hindi yan ang plano ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, ang plano ng Diyos sa iyo is yung best. So wag kang mag-settle doon sa okay na yon. Pag okay na yun, sabi mo, hindi ito yung gusto ni Lord sa akin. Kasi ang plano ng Panginoon sa akin ay yung pinaka-mabuti. Diba? Kaya walang dapat team song na, come what may. Paano nakanta yun? O basta panahon ni Youth yun eh. Yung come what may. Ano nga kanta yun? Hindi, modern na yun eh. Oo, may classic na come what may. Ewan, hindi ko matanda, hindi ko inabot yun. Baka si Malu inabot. Okay, number 4. Last na po ito. A focused individual is one who aims well at the target. So yung goal mo, yun yung target point mo. Sino dito yung nakagamit na ng pana? Di ba sa mall merong ganon, yung mga nagpapana? Nung bata kayo, wag nyo sabihin hindi nyo nasubukan yung yung tingteng na nilagyan ng lasti. Di ba? Si Mark Lee, inabot yun eh. Mas matanda yan si Mark Lee sa akin eh. Tirador? Pwede din naman tirador, di ba? Hindi, pag ba kayo may tirador, meron kayong titirahin, lalagay lang kayo ng bala, tatamaan nyo ba yun? Di ba hindi? Kailangan i-aim mo maigi na ganon. Sisipatin mo pa yun kung tatamaan. Di ba? Bakit? Bakit kailangan pag-aralan mo bago mo i-hit yung target?
para hindi masayang yung panahon mo. Para hindi masayang yung effort mo. Di ba? Pag ikaw ay mananaltek, sino dito yung nakagamit ng saltek? Saltek ba yon? Hindi naman sumpak. Grabe na, pang ano naman yun eh, fraternity yun eh. Bawal yung sumpak eh. Sino nakagamit ng saltek? Yung saltek. Ito kasi, ang mga alam na kasi nito mga to, puro cellphone. Yan, tanong nyo sa mga nanay nyo kung ano yung saltek. O yung saltek, hindi yun yung may toyo sa ulo ha. Yung saltek yung tinitira. Slingshot. Hoy, maghanap ka nga dyan. Pakita mo nga sa kanila kung ano yung saltek. Kasi ang alam ni Jonah na saltek, yung sa ulo. Ay, yung sa utak. Di ba sabi, bago mo bitawan, yung halimbawa yung arrow. Pag titira ka ng arrow, kinakailangan i-pull mo ng maigi. Di ba? Bago mo bitawan. Ano mo muna, sisipatin mo muna yung target mo bago mo bitawan. Hindi pwedeng kapiraso lang yung hila doon. Kasi pag bitaw mo ng bow, sabi nung arrow mo, doon lang na baka malas mo pa, natusok pa yung paa mo. Di ba? Kung ikaw ay titira, gamit yung arrow para tamaan yung target, sabi, you pull hard. Tapos, titignan mo kung tatamaan mo ba yung hindi pwedeng duling doon. Kailangan mo ng focus. Tingnan mo kung tatamaan mo yung target mo. Pag alam mo na tatamaan mo na, it's time to let go of your arrow. Di ba? So, hindi pwede na patama lang ng patama. Di ba sabi ng Bible, huwag tayong parang gong, na batingaw lang ng batingaw, pero walang sense. Make every effort that you do to have a sense. Di ba, huwag kayong magsayang ng panahon sa mga walang idadagdag sa buhay mo. Na walang magiging pakinabang sa buhay mo. Na walang kaugnayan sa buhay mo after your life here on earth. Diba? Huwag kayong magsayang ng panahon doon sa mga bagay na hindi magpapaunlad sa'yo. Alam nyo ako, yung nakwento ko sa inyo before, masyado akong naging nawili doon sa Yahoo chat. And then meron ako dyan kasi may tinatawag sila na virtual boyfriend. So meron ako doon naging boyfriend, pero tao din. Kaya lang sa internet din lang kayo mag-uusap. So for almost 7 years, sabi ko nga, nakakapagod yung 7 taon na yun. Tapos, in the end, wala na ba nangyari? Diba? Kasi, wala talagang commitment. So, nasayang yung panahon. Kahit, kaya sabi ko lagi sa inyo, huwag kayong papasok sa relationship na hindi kayo sigurado na yun ang gusto nyo makasama sa buhay. Kasi mag-aaksaya kayo ng panahon, mag-aaksaya kayo ng emotion, mag-aaksaya kayo ng effort, mag-aaksaya kayo ng pera. Diba? Ano daw? Sayang. Kasi yung panahon na inilaan nyo, hindi nyo na maibabalik yun. Diba? Kahit sa pag-aaral, it's the same. Bago ka pumasok ng college, isipin mo na ano ba yung gusto kong kunin na course. Hindi yung first year, accountancy ka. Pagdating ng second year, engineering ka. Pagdating ng third year, ay nagbago na, PT na ako. O anong kaduluhan? Wala ka natapos. Puro umpisa. Make sure na pag inumpisahan mo yon, it's just like targeting. Diba? You focus on your target. You focus on your goal. Ngayon, minsan hindi naman natin maiiwasan na talagang tayo ay magkamali. Di ba? So pag nagkamali tayo, never stop
doon sa pagkakamali mo. Di ba? Kung nadapa ka, tumayo ka, and then you start again. No, wag magsayang na masyadong maraming panahon sa pagmumukmok. Lagi mo isipin may magandang plano ang Diyos sa iyo at habang buhay ka, meron kang magagawa. 'Di ba? Kaya you have to aim well before you engage. Lagi mong tandaan, time is gold. Bakit kaya gold? Bakit hindi time is bronze? Ba't hindi time is silver? Kasi mas mahal yung gold. Mas precious yung gold. Diba? Kaya yun yung ginamit. Ibig sabihin, kayamanan yung oras. Pero ito ay kayamanan. Bakit sinabing kayamanan? Hindi mo na ito mababalik pag nawala sa'yo. Buti nga yung kayamanan kung mawala sa'yo, pwede ka pa ulit magtrabaho. Pero yung panahon na nawala sa'yo, hindi mo na yun pwedeng ibalik. Diba? Kung halimbawa, ikaw ay 30 years old, feeling mo, nagkamali ka, babalik ka sa 20 years old, hindi na pwede yun. Pwede ka mag-isip na 20 years old, pero your age will still remain as 30. Diba? So, lagi niyong tandaan, opportunity knocks only once. Pag nawala na yan, hindi mo na maibabalik. So, sabi ng isang kasabihan, you cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Wala ba yun dyan? Pao, bakit wala? Bahala ka. Pao, type mo na lang. You cannot touch. Ayan, nandyan naman pala. Natutulog na yung dalawa magkatabi. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. So wag mong sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos para maisaayos yung buhay mo. Wag mong sayangin yung pagkakataon ng Diyos na ibinibigay sa iyo para maglingkod. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos para makarating sa langit. Sabi, focus on your goal. Sabihin mo sa katabi mo, focus. So, ang pagkakataon, minsan lang yan dumarating. Huwag nating sayang. So, pwede ba ngayong umaga tayong lahat ay pumikit? At tayo ay lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa Lord na malakaran natin yung buhay na nais niyang malakaran natin at maabot natin yung ating mga goals sa buhay sa tulong ng Panginoon.